binulgar na ng India's Chandrayaan-3 mission ang sikreto sa South Pole ng buwan. Ang misyon ng Chandrayaan-3 sa buwan ng India ay talaga namang naitala sa kasaysayan. Pero bakit? Nilagay kasi nito ang bansang India sa mga history books dahil sila ang ika-4 na bansa na matagumpay na nakapag-landing ng spacecraft sa buwan at sila din ang unang-unang bansa na nagawang makapagpa-landing sa South Pole nito. Ang lander na tinatawag na Vikram at rover na Pragyan ay may nadiskubreng maaring makapagbigay sa atin ng malaking epekto para lubos nating maunawaan ang mga chemical composition at geological history ng buwan. Nagbigay din ito ng mga mahahalagang data na makakatulong sa mga susunod na space missions ng mga tao sa buwan. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay ang hindi 100% na nadiskubre ng Chandrayaan-3. Ano ito? Bago mag-launch, ang ISRO ng India papuntang buwan ay may mga sinabi sila sa media na may isang bagay talaga silang hinahanap sa buwan. At kaya nila napiling puntahan ang South Pole kaysa ibang lugar ay dahil meron ditong kakaibang misteryong dapat ng malutas. Pero ano ba ang misteryong gustong-gusto nilang malaman? Simple lang, kung totoo bang may tubig sa buwan. At kung meron man, nasaan ito? This is Rick from Arvin Polo TV at ngayon, tatalakayin natin ng napakadetalyado ang tungkol sa Chandrayaan-3 at ano ang mga naging tagumpay nito at susubukan din nating gamitin ang mga natuklasan nito para sagutin ang isang mahalagang tanong. Na kung talaga bang may yelo o tubig sa buwan? Sa katunayan, ang unang misyon ng India na tinawag na Chandrayaan-1 ay nagbigay na ng malinaw na pruweba sa mga tao na maaaring may yelo ng tubig sa mga polar craters ng buwan. Mula pa noong 1960s, may hinala na may tubig sa buwan at noong 1971, ang Apollo 14 ay nakatagpo ng ilang bakas ng water vapor sa ibabaw ng buwan. Pero ang pinakayelo ng tubig mismo ay hindi nila makita. Kaya naman dahil dito, iniisip ng mga siyentipiko na kung talagang may yelo ng tubig sa buwan ay malamang nasa mga craters ito ng North at South Lunar Poles. Pero bakit ando dun? Ang mga craters na kasi na ito ay nakaposisyon sa lokasyong hindi sila direktang natatamaan ng sinag ng araw kaya sobrang lamig dito. Inimbestigahan nila ito. Pero sa kasamaang palad, ang mga larawan na kuha dito ay mababa ang resolusyon at sobrang dilim kaya hindi natin masiguro na talagang nagyeyelo dito. At bagamat maraming na-detect na hydrogen sa ibabaw ng buwan, ay hindi malinaw kung ito ba ay tunay na yelo ng tubig o hindi. Ganun pa man, noong 2009, may mga senyales na ng hydration ang nakita. Ang Chandrayaan-1 na may daladalang NASA Moon Mineralogy Mapper ang nakakita ng unang malinaw na spectroscopic signatures ng yelo ng tubig sa napakadaming craters sa paligid ng poles ng buwan. Ang water map na ito ay kinumpirma din ng Chandrayaan-2 na nagbigay ng malaking kumpiyansa sa mga siyentipiko na merong halos 600 million metric tons ng yelo ng tubig sa mga madidilim na craters ng buwan. At FYI, malaking bagay ang tubig sa buwan. Maraming bansa kasi ang may motibong magtayo ng base sa buwan at kung may tubig nga talaga dito ay maaring mabuhay na dito ang mga tao sa mga susunod na 1,000 taon. Pero bakit? Mahalaga ang tubig para sa buhay ng tao at pwede rin itong hatiin para maging hydrogen at oxygen. At ito'y mga mahahalagang sangkap na ginagamit bilang rocket fuel o para sa breathable atmosphere sa moon. Tama ka nang nadinig, sa pamamagitan ng tubig ay maaring gamitin ito para makahinga ang mga tao sa buwan. Ngayon, sa ikatlong pagkakataon muli na namang ginulat ng India ang mundo dahil muli na naman nilang ginalugad ang buwan. At syempre ang misyon nito ay tuluyan ng sagutin kung totoo ba talagang may yelo ng tubig sa buwan. Inilunsad ang Chandrayaan-3 noong 14th July 2023. Binubuo ito ng isang lander module na tinatawag na Vikram, isang maliit na rover na tinawag na Pragyan, at isang orbiter module na nagdala ng 2 iba pang components sa kalawakan. Noong 23rd ng August ang Vikram, kasama ang maliit na Pragyan sa loob, ay lumapag sa ibabaw ng buwan. Sa simula ng kanilang unang lunar day, ay hindi sila nag-aksaya ng oras. Ang Chandrayaan-3 ay isang surprisingly cost-effective na misyon. Sa madaling salita, hindi ganun kamahal. Ang bawat launch kasi ng NASA's Artemis mission ay nagkakahalaga ng average na $4.1 billion. Samantalang ang buong Chandrayaan-3 mission ay umabot lang sa 6.15 billion rupees o mga $75 million. Pero syempre kapag mas mura ang presyo, ay merong mga bagay na hindi siya kayang gawin. Oo, tama ka. Dahil sa mas mababang budget, may mga technological siya na limitasyon. Kapag dumating ang lunar night o gabi sa buwan, ang Vikram at Pragyan ay makakadanas ng temperatura ng -120 degrees Celsius.
At ito ang temperatura na hindi nila kayang tiisin. Ang isang lunar day ay tumatagal ng 14 Earth days. Kaya naman dahil dito, kailangan ng Chandrayaan-3 mission na makumpleto ang major objectives nito sa panahong iyon dahil maliit na lang ang tsansa nilang mabuhay kapag dumating na ang lunar night. Ang Pragyaan ay isang 27 kg 6-wheeled rover na binubuo ng Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS, para sa pag-analyze ng chemical composition ng buwan. Naa-analyze niya ito sa pamamagitan ng pagpapaputok niya ng radiation at pagkatapos ay tinitignan niya kung anong wavelengths ang bumabalik. At meron din itong isang laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS. Isa itong instrumento na nagpapaputok din ng laser sa target of interest at ina-analyze din niya ang light wavelengths na lumalabas mula sa resulting plasma. Ang dalawang tools na ito ay sapat na para sa Pragyaan na subukang hanapin ang tubig o kahit ano pang iba pang interesting substances sa buwan at siyasatin ang kanilang composition at isend sa mga siyentipiko once and for all. At ang resulta ay nakakamangha. Sa loob ng ilang araw, nagsimula nang dumating ang mga results na kuha ng dalawang instrumento at ang mga nakuha nila ay aluminium, calcium, iron, chromium at titanium kasama pa ang iba pang interesting elements tulad ng oxygen. Ang mga Indian scientists ay ang unang nakatuklas ng measurement ng sulfur sa pole ng buwan. Ang sulfur po ay isang exciting element na natuklasan dahil nakakatulong ito sa atin na maintindihan ang evolution ng buwan. At dahil din sa sulfur, malalaman na din natin ang mga volcanic activity na dating nangyari dito. Pero sa kabila ng lahat ng mga discoveries na ito, may isang element na hindi lumalabas sa kanilang analysis. Ang mahalagang hydrogen. Napapakamot sila ng ulo kung bakit walang bakas ng hydrogen silang nakita. Kaya naman mas lalo pang ginalugad ng Pragyaan ang buwan. FYI, ang pag-guide sa rover ay manually na ginawa ng mga siyentipiko sa Earth sa pamamagitan ng pagtingin sa onboard navigation camera ng Pragyaan ay nakokontrol ito ng mga siyentipiko kahit nasa Earth sila. At kailangan nila itong gawin ng napakaingat. Meron kasing signal delay sa pagitan ng Earth at ng buwan. Ibig sabihin halimbawa, kung pinakanan ng tao sa Earth ang rover na nasa buwan, ay 3 segundo pa ang lilipas bago ito kumanan. Isa itong napakalaking hamon sa mga scientifico sa Earth. At muntik na ngang mapaaga ang journey ng Pragyaan. Bakit? Muntik na kasi itong mahulog sa isang malaking 4-meter crater na hindi agad napansin ng mga siyentipiko dahil nga sa delay. Pero buti na lang naagapan. Ang move speed kasi ng Pragyaan ay 1 centimeter per second. Sa makatuwid, hindi talaga siya mabilis na rover. Sa buong 2 linggong buhay ni Pragyaan, hindi siya lumayo ng higit sa 100 meters kay Vikram. Buti na lang, na-detect ang crater sa tamang oras at nagawa ng mga siyentipiko na mag-turn around at pumili ng ibang ruta. At kapag titignan mo ang ruta ni Pragyaan, mapapansin mo na may ikalawang pagkakataon na hindi siya bumaba o nahulog sa isang crater na nadaanan niya, sa halip ay umikot siya. Walang available ngayon na mga larawan ng pangalawang crater, kaya naman wala tuloy tayong ideya kung may yelo ng tubig ba na nakita doon. Habang ginagawa ni Pragyaan ang kanyang trabaho, hindi rin naman nagpapahinga si Vikram. Gumawa ito ng temperature readings sa ibabaw ng buwan, humukay din siya ng 10 cm deep para sukatin ang init ng buwan sa iba't ibang depths. Sinukat din nito ang plasma content ng atmosphere. At ang magandang balita, hindi ito masyadong marami doon, kaya hindi ito masyadong makakaabala sa radio communication ng Earth sa buwan. Na-detect din nito ang isang posibleng moonquake. At sa dulo ng kanyang journey, ang kanyang moment ng final enthusiasm, nagawa pa ng Vikram lander na mag-perform ng isang 40 cm high hop. Pinaputok niya pa ang boosters para makapag-lift off mula sa ground. Lumipat din siya ng 30 to 40 cm mula sa previous destination niya. Pero bakit nila ito ginawa? Gusto kasi ng mga Indian scientists na subukan kung gaano kadali para sa future landers na makabalik sa buwan at napakahalaga ng ginawa nilang practice. Pero ang nakakalungkot, wala sa mga ito ang nakatulong sa Chandrayaan-3 mission na makahanap ng water ice. Pagsapit ng 4th ng September, ubos na ang oras. Si Vikram at Pragyaan ay pareho ng inutusang mag-power down. Umaasa ang mga siyentipiko ng ISRO na magagawa nilang ion ulit sila pagkatapos ng gabi, pero hindi ito naging matagumpay. Ang 2 lunar explorers ay nakipag-communicate sa Earth sa huling pagkakataon. Pinuri ng ISRO at ng scientific community ang kanilang efforts at tinawag ang misyon na isang tagumpay. At totoo nga, dahil nakakuha ang India ng first-hand data mula sa buwan na sobrang helpful sa pagbuo ng picture ng condition sa poles nito. Kasama pa ang pag-advance ng ating understanding ng history ng buwan. Pero, nag-iwan pa din ito ng isang misteryo.
Nung una kong narinig na may water ice na na-detect sa buwan, naisip ko tuloy na baka may mga frozen ice lakes doon. O kaya naman, siguro may simpleng yelo dito na hindi lang talaga nakikita pa ng mga tao. Pero nakapagtataka merong nakita noon na sign of ice ang Chandrayaan-1 na hindi nakita sa analysis ng pragyan sa buwan. So kung ganun, nasaan ang water ice na na-detect ng Chandrayaan-1? Marami pa tayong hindi nauunawaan tungkol sa buwan at sa mga water cycles nito. Pero naniniwala ang mga tao na sa susunod pang mga taon ay mapapatunayan na talaga nila na meron talagang tubig ng yelo sa buwan. May mga nag-iisip din na baka nasa core ng buwan ang tubig o kaya naman kapag gabi sa buwan, doon lang nagkakatubig at natutunaw lang ito kapag nag-uumaga na. Sa tingin mo,